What's up guys? Welcome to my vlog. Okay guys, ang topic natin ngayong araw guys sa vlog na ito is Qatar Visa Center. Okay guys, ikikwento ko lang po sa inyo yung experience ko. Okay? Kasi kahapon ako po ay may appointment sa Qatar Visa Center. Dahil ako po ay may plano, dahil ako po ay tawag dito. Hindi plano kasi mangyayari na guys eh. Sige, sabihin natin plano na mag-Qatar. Okay guys? First experience ko rito, syempre dapat meron kang appointment. Okay guys, appointment na galing sa iyong employer na ano naman kay agency. At si agency naman ang magpapasa kay applicant. Okay guys, so yun. Na-receive ko na po yung aking appointment letter from QVC, ay from agency para sa aking QVC o QS or Qatar Visa Center. Okay guys. Ito guys, ang unang step natin sa QVC or Qatar Visa Center. Dapat mayroon tayong doong appointment time. So hindi ko na po ipapakita sa inyo yung form mismo guys So confidential po kasi yun. Mayroon tayo doong appointment time. Ako po ay 8:45 AM. So, inagahan ko siya. Umalis ako dito ng 5:30 AM dahil andito po sa Cavite. Malapit lang naman siya kasi Moa lang naman, Molavisia lang naman. So, inagahan ko, akala ko maaga ako. Pagdating ko doon, so yun nga, marami na rin pala akong naabutan na kasabayan. Na ang appointment time din naman nila is 8:30 and 8:45 AM. So, yun nga, pagdating doon, so nagkaroon kami ng tanong-tanong kasi karamihan pala doon ay mga baguhan din, katulad ko, first timer, kumbaga. So nagtatong-tanungan kami, nag-usap-usap. So pagdating ng 8 ng umaga, lumabas yung guard para kami ay assist. So unang-una, pinagawa sa amin ng guard, guys, is yung sa passport, guys. Sa may likod niya, dapat kumpleto na yon. Mayroon ng cellphone number, 2. Okay guys, 2. In case of emergency, kumbaga yun siya yung pwedeng makontak kapag halimbawa may nangyaring hindi maganda or what else, or basta yung pwedeng emergency contact guys. Okay guys, sa madaling salita is emergency contact. Pangalawa, pinagawa sa amin guys is yung passport page 3. Dapat meron na tayong signatures doon. Okay guys, nakalagay na yung signatures natin doon. And pangatlo, guys, kung mayroon kayong mga suot na alahas, like ikaw, kwintas, basta alahas or coins sa bulsa, cellphone, bawal pong idalhin sa loob mismo ng medical center. Okay guys, pagdating na sa loob, papatanggal sa inyo lahat yan kasi i-scan kayo. So yun guys, i-scan kayo. May metal detector. So bawal maglagay ng coins or anuman, dapat nasa bag. Bawal pong kumuha ng video o pictures doon sa loob. So pinagbabawalan kami. Maliban lang guys, kung nandun na kayo sa loob at gusto nyo magpa-VIP. Okay guys, VIP para po yun sa mga gusto agad matapos ang medical. Priority kayo doon guys. Magbabayad nga lang kayo. So yun guys, ako po ay pagdating doon guys, siyempre nakapasok na sa medical center, is nagpa-VIP. Ipapaliwanag sa inyo doon guys lahat kung gusto nyo magpa-VIP, kung gusto nyo po ng normal schedule appointment lang. So yun guys, nagpa-VIP ako kasi gusto ko rin matapos kaagad. And malaman ang result. Yun lang. Yun lang naman yung gusto ko doon pag nagpa-VIP. Gusto ko agad malaman ang result. Kung baga agad-agad. So yun nga, nagpa-VIP po ako, nagbayad po ako doon. Pero ang bayad po sa kanila ay hindi cash. Okay, through online. Okay guys, meron kang i-scan doon. Ako ay through GCash. So through GCash ako nagbayad. So yun guys, di ko na rin babanggitin kung ano yung klaseng basta meron kang i-scan doon. Okay guys. Kasi yung iba doon guys, di talaga pwedeng banggitin. Alam niyo na, confidential. Pagdating naman doon, experience naman is papapaupuin ka muna sa gilid and then waiting ka muna para magbayad ng VIP.
Pagdating naman doon, tatanungin ka lang kung ano yung ganito mo, pangalan mo, and and ibang information mo. Yun lang. Yun lang naman. Pagdating sa passport, yun lang naman yung tatanong sa'yo. Mga basic lang. So, i-clarify lang nila kung totoong talagang ikaw yun. Titignan nila buong mukha mo, kung meron kang malls. Yan, mga ganyan. Mga palatandaan. Yun lang. Pangatlo, sorry. And next, yun na nga, pag nakabayad ka na, pupunta ka na sa bawat room by room by room. Pero bawat room guys is merong pagkakasunod-sunod kung saan ka pupunta. Hindi ka pwedeng, hindi ka tulad sa ibang medical center na unahin ko to. Hindi, doon hindi, maayos doon guys. Maganda doon kasi kung susundin mo lang talaga yung proseso, mabilis lang guys. Kung talagang, mabilis lang. Pag yung pagkakasunod-sunod, punta ka rito sa room na to, check yung itong mata. Okay guys, gaganyan yung mata nyo. Dapat malinis, clear. Then, pagdating naman doon, kukunan ka ng, gagawin ka ng BPI account, ganon. Pagkatapos naman doon, punta ka naman sa fingerprint area. Ay, hindi, sa mata mo na pala, tas fingerprint area, biometric. Okay guys. Pagdating naman doon, kukunan ka ng biometric. Pagdating naman dun sa kapila, kukunan ka na ng height and weight. Okay guys, height and weight and then blood. Kukunan ka ng mga dugo. Okay guys. Okay, i-check na, babakunahan ka. Kung hindi ka pala babakunahan ng HIV, babakunahan ka. Babakunahan ka din. Parehas yan, kukunan ka ng mga dugo. Para sa test nila. Okay guys, and then pagkatapos nun, physician na guys. Yun lang, mabilis lang naman guys. Kung totoo siya, mabilis lang talaga siya. And doon ko na-experience yun talagang mabilis na service. Pag naka-VIP. So yun guys, pag naka-VIP. Pero kung tutusin kahit sa normal naman guys, kung ayaw mo talagang pumila at hindi masunod yung ano mo guys, kasi para sa akin guys, yung VIP is talagang, yung alam, may kamahalan talaga guys. Kamot ulo ka rin talaga, matigas. Pero ako gusto ko kasi ma-experience yung makuha agad, yung result. So yun, physician, ando na, normal lang naman. So sa mga talagang gusto talaga mag-abroad, alam niyo na yung mga gagawin pagdating sa ating katawan. Okay guys, yun na yun. Hindi ko na babanggitin guys. Kasi medyo para sa akin masilan siya. So, may experience nyo rin yan sa mga baguhan at sa mga nakaranas na may experience na talaga. So, alam na nila yung tinutukoy ko kung ano yung gagawin sa ating katawan, kung anong gagawin natin. Okay guys, alam nyo na yun. And yung ano guys, last, pagdating naman doon sa lahat tapos na. Okay guys, tapos na lahat, di ba? Pupunta kayo ngayon doon sa white computer na tinatawag nila, puting computer. And then, magkano ka lang naman doon, kung ano yung experience mo, good or ano ba sila yung service nila sa akin, okay naman. Lahat good or excellent. So, tapos doon, sasabihan ka na mag-a-assist sa'yo na balik ka lang 2 p.m. Okay guys, ayun na nga. Hinintay ko yung 2 p.m. guys, para malaman yung result. So, sabi, tanungin mo yung guard. Dating mo doon, tanungin mo kung nandun yung pangalan mo. Kung wala, pwede ka nang umuwi. Ibig sabihin, pag wala doon yung pangalan mo, guys, ikaw ay magre-retest ulit. Pag nagre-retest ka, guys, so yun nga, kailangan mo ulit bumalik sa center. Alam ko lang kung ano yung proseso nila doon. So, wala na akong idea. Basta yun lang, guys, kailangan. So, ako, wala naman yung pangalan ko doon. So, ibig sabihin, pasado ako sa medical. Walang problema sa akin. Okay, guys? So, dinouble check. Bumalik pa ako. Double check ko muna, ship. Ma'am, kung nandyan talaga. Kasi yung pangalan ko, wala talaga doon. So, buti na lang. Tapos tinanong ko kung anong oras yun. Sabi niya, is yung pang alas 2. Yung pang alas 2 yung sabi sa akin. So, wala. So, bumalik ako, ulit ako. Naghintay ulit ako ng mga ilang minuto. Lumabas yung sabi sa akin ng guard, ano ba talaga, sir? Sabi ko, ma'am, double check ko talaga, baka mamaya. Hindi nga, sir. Kung nga, sir, wala, di ba? Karamihan daw is pambabae. So, yun, wala naman talaga. Okay, good. And then, bandang pina-download din pala nila, guys, yung application, Basta meron silang ipapa-scan doon. Hindi ko na rin sa babanggitin, guys, kasi gusto ko ma-experience ko rin. Sa mga gusto, guys, meron sila ipapa-download na application doon. Doon mo malalaman daw yung result. So, yun nga, nag-check ako na nag-check until 7. Ang lumalabas kasi nung una is pending result. Yun, bandang 7.
So, nagkaroon na ng declared status na yun nga, pero hindi ko masabi kung naipasa nila sa akin ng employer. Pero sana nga ganun. So yun lang guys, kinento ko lang sa inyo yung aking Qatar Visa Center experience. So maraming salamat sa panonood guys. Subscribe!